Breaking news! Nasaan ang Pangulo is the word for today. Nagsilabasan na naman ang mga trolls. Pangulong Bongbong Marcos, viral matapos ang kanyang nakakatindig na balahibo ngayong araw ng Lunes. Ito ay matapos ma-corner ng mga media personality si PBBM kanina sa Malacanang para sa mga tanong na kailangan ng matinong kasagutan. Ang masasabi ko lang mga kababayan, super galing mag-isip talaga ni PBBM na kahit anong tanong ang ibato, talaga naman kayang sagutin ng ating mahal na Pangulo. Partida pa to mga kababayan dahil weak leader daw, adik, o bangag daw ang ating mahal na Pangulo sa mata ng mga bashers. Kaya naman mga kababayan, huwag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang maiinit na balita sa araw na ito. Breaking news! Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa publiko na ang gobyerno ay nasa ibabaw ng sitwasyon dahil sa Tropical Storm Enteng ay nagdadala ng pagbaha at malakas na hangin na humantong sa pagsuspinde ng trabaho at mga klase sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Sa isang panayam sa media, sinabi ni Pangulong BBM na lahat ng kinauukulang ahensya ng gobyerno ay mahigit na binabantayan ang paggalaw ng Tropical Storm Enteng, habang ang mga apektadong local government units ay gumagawa na din ng mga desisyon para sa kani-kanilang mga area of responsibilities. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na mahigpit na binabantayan ng gobyerno ang mga lugar na inaasahang makakaranas ng malakas na pag-ulan at malakas na hangin hanggang Martes. Ginawa ng Pangulo ang pahayag nito bilang tugon sa mga tanong tungkol sa paghahanda ng gobyerno sa pagbubukas ng 2024 National Peace Consciousness Month at paggunita ng ika-28th anniversary ng 1996 Final Peace Agreement sa Moro National Liberation Front sa Malacanang. Binanggit ng Pangulo na handa na rin ang gobyerno para sa mga resulta na binanggit na ng lahat ng kinakailangang elemento ay nakalagay na upang suportahan ang mga maaapektuhan sa bagyo. Binanggit din ni Pangulong Marcos na mahigpit na binabantayan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang lagay ng panahon, kasama na ang mga concerned government agencies na nagbibigay ng regular na updates. We are monitoring kung ano ba talaga ang weather situation and of course yung flooding. Pero so far, yung problema ay yung hangin, malakas ang hangin. But unfortunately, pag tinitignan natin yung mga forecast, baka mas lalakas pa bukas dito sa Manila bago aakyat, tatawid ng Cagayan bago mag-head ng north. So we are watching it. Ang tinitignan lang natin sa eskwela, siyempre iba, the LGUs also make the LGUs make their own decision with that, except if there is a region-wide assessment na hindi pwedeng pumasok. Sa trabaho naman, ang tinitignan lang namin ay kung makapunta yung mga empleyado natin makapasok at makauwi. Importante makauwi. Kasi pag mahirap, pag mas stranded sila dun sa kanilang pinagtatrabahuan. So, that's what we are watching now. And we're prepared for the aftermath of all of this. As usual, nag-forward placement na tayo ng mga pangangailangan. We will just have to wait for the weather to see what it will do. Hopefully, umiwas sa atin, but even if it does not, we have all the elements in place to support our people na magiging mahihirapan dahil nga dito sa naging bagyong Enteng. So we are just watching it and we will try to adjust. We leave a lot of the decision making to the LGUs and to the regional offices because iba-iba ang sitwasyon. So but as we go on to the rest of the day, wala nang trabaho ngayon, we will see. We will try to give the bulletin as early as possible for work and school tomorrow. Ang instruction ko sa kanila, kung maaari, bago tayo matulog, alam na natin kung may pasok bukas o hindi. Para makapag-adjust naman yung mga tao. I'm sorry? No, they're working. Alam mo, that's always my policy. Hindi ko, pagka nasa gitna ng crisis, hindi ko sila tinatawag dahil nagtatrabaho sila. Besides, wala namang, they keep reporting naman to me
At yung sa specific areas, doon lang naman nagbabago. As a whole, nationwide, region-wide, island-wide, kung ano man ang area na affected, we are monitoring, and we will give the advisories as quickly as we can. So doon kami pumapasok sa national. That's when we come in and make the advisories as to whether or not may pasok sa eskwela, may pasok sa trabaho. Samantala, sa iba namang balita, nagpahayag ngayong araw ng pasasalamat si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Moro National Liberation Front sa pagtulong sa pamahalaan para sa mga kampanya nito laban sa terorismo at anti-insurgency sa Mindanao na humantong sa isang mas mapayapa at matatag na rehiyon. Nangako ang Pangulong BBM na ipapatupad ang lahat ng nilagdaang kasunduan sa kapayapaan at iba't ibang grupo ng mga rebelde sa buong bansa. Sa kanyang pagbisita sa Hulu noong July, pinuri ni Pangulong Marcos ang mga puwersa ng gobyerno sa matagumpay na pagliit ng banta ng Abu Sayyaf Group at iba pang mga kaaway ng Estado sa lalawigan. Kasabay nito, hinimok ni Pangulong BBM ang Armed Forces of the Philippines na huwag maging kampante dahil hindi pa tapos ang misyon na tuluyang pumuksa sa mga kalaban ng gobyerno. Kasabay nito, nanawagan din ang Pangulo sa Moro National Liberation Front at iba pang mga stakeholders sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na tiyakin ang isang mapayapa, maayos at kapani-paniwalang pagsasagawa ng unang Bangsamoro election sa susunod na taon. This momentous occasion brings us back to a defining chapter in our history, when the government and the MNLF formally ended the decades-long struggle. From the forging of the 1976 Tripoli Agreement under my father's administration to the signing of the 1996 Final Peace Agreement, we have demonstrated mutual respect and strong collaboration and a burning desire for peace. Rest assured that you can depend on this administration to implement all signed peace agreements for the security, the inclusive progress, and stability not only in Mindanao, but throughout our country. In the spirit of convergence, I urge you to continue working with all stakeholders in the region towards accountable, transparent, and people-centered in governance in the region. I also call on the MNLF and other stakeholders of BARM to ensure a peaceful and orderly and credible conduct of the first Bangsamoro elections next year. This landmark, the election of the members of parliament that will occur next year, is as important a landmark as the signing of all of the peace agreements. This will now not only formalize, not only institutionalize, but actually operationalize BARM's part in the national government. And that is a very, very important landmark, a very, very important part of our peace agreement. Together, let us build a more secure and dignified Bagong Pilipinas, where no one is neglected, where no one feels helpless, most importantly, where no one lives in fear. Again, Happy National Peace Consciousness Month. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang BARM, mabuhay ang MNLF. Marami pong salamat.